Hi guys! So for today's video, it's already 12 noon. So ngayon pa lang ako maglilinis dahil halos kaalis lang ng mga dalaga at late na sila gumising. So ayun, ito yung nakakatamad din na party ng pagiging helper ko. Ang tamad na talagang kumilos pag late na. Kasi syempre adjustment, yung time management mo is adjust. So kailangan mo talagang adya, ganun. And ito nga pala ang aking first vlog as a OFW dito sa Hong Kong. So, I will share my everyday routine. I will share my life dito sa Hong Kong as a domestic helper. How's my, kung paano yung trabaho ko, ano yung mga experience ko dito. So, this vlog will start now and I will upload in another account kasi meron na akong YouTube channel pero yan ay nakafocus na sa buhok ko. Yan, yung buhok ko mahaba. So I don't like na mahaluan siya ng ibang content. So gagawa ako ng iba. Kasi minsan naubusan na rin kasi ako ng idea ng content kung paano, kung anong i-upload ko tungkol sa hair. May mga nagre-request naman pero sometimes yung request nila hindi ko kayang gawin kasi nga yung bathtub ganyan kailangan ng tubig dito ako sa Hong Kong hindi ko naman pag-aari itong bahay, hindi ko naman pag-aari yung bathtub, tsaka nagbabayad kasi sila dito ng tubig. So ayoko namang mag-waste ganyan, di ba? I can do it pagka yung wala yung mga amo ko. So, ayan, naisip ko na gumawa ng bagong channel. So, I hope guys, makarelate kayo sa mga OFW dyan dito sa Hong Kong. So, let's start this vlog. So, tara, maglilinis muna ako. Konting share ko lang guys, konting story lang. So, before nga ako nag-Hong Kong is galing na ako ng Saudi and 8 years ko sa Saudi. So, isang amo lang yun. So, ayun, yung trabaho ko doon, kumbaga, yung pagiging katulong ko doon, 8 years is advantage na katulong sa akin na ma-hire ako kaagad dito sa Hong Kong. So, 2025 no, I'm sorry, 2022 yon na nakapag-isip na ako na parang gusto ko ng bagong environment, pagtrabaho, kahit same pa rin na nakatulong, gusto ko yung ibang lugar naman kasi doon talaga sa Saudi nakakasawa, walang day off, lagi kang doon ka lang nakatago kumbaga is walang day off, nandun ka lang sa bahay mukmok and ang rest mo lang doon is pagka yung tulog yung mga amo, pagtapos na ng trabaho, mayroong pag-adan time, yung prayer time, doon ka lang makakapagpahinga. So ayun, parang yung utak ko is na siya, na-suffocate na ba, na-suffocate na sa pagiging katulong doon, na hindi na nakakatulong, hindi na siya nagiging toxic na yung
papatagal kong mga years doon. So ayun, nag-decided ako na mag-exit na. So bago ako nag-exit is nag-away pala kami ng amo ko. And then yun, parang yun yung nakadagdag mismo na mag-decide ako na talagang stop. Ayoko na mag-end na ako, exit na ako dun sa Saudi. So ayun, after nun, umuwi ako ng Saudi, ng Pilipinas. So nag-stay ako September noon 2022 or 2020, basta I cannot remember na, basta yun, nag-stay lang ako ng 6 months sa Pilipinas, and then nag-apply ako. So pagka-apply ko is hire naman agad ako kasi yung mga experience, yung mga qualification talaga ng pagiging hinahanap ng mga amo ko dito noon isa nakita nila sa akin. So ayun, yung may pinalitan ako dito is same kami, 8 years niya dito, ako 8 years ko rin doon sa Saudi. Kumbaga yung kumbaga destiny, kumbaga ganon. Ano destiny ba yun? Or ano ba, talagang magkatulad kami. So yun, na-help talaga ako agad. And ayun, 1 to 2 months lang yung naging processing ng ng paper ko. Punta agad ako dito sa Hong Kong. So ayun, sabi ko, wish granted. Kahit katulong pa rin, yun talaga, wish ko talaga na magtrabaho dito sa Hong Kong ngayon nga, kasi medyo mas mataas yung salary, may off, may pahinga na kahit once a week. So ayun, so magagawa mo yung gusto mo pagka-off. So ayun, yan, konting storytelling lang. And dito naman, so far is okay naman kasi working yung mga amo ko. So may time na nakakapagpahinga ako. Ngayon kasi hindi pa masyadong nakakapagpahinga kasi bakasyon pa. So next week pa mag-uumpisa ulit ang klase. So tiis-tiis lang, kaya naman. So yun, konting storytelling lang. Here's some delivery. Employers order. Grabe, ang init pa rin dito ngayon sa Hong Kong. Ano nyo ba yun? Ilang araw na akong nahihilo dahil sa init ngayon dito sa Hong Kong. Yun, grabe talaga. Para ka bang high blood, kumbaga. Hindi naman sana ganun. Yun, parang 2 araw talaga ako nakaramdam ng hilo, panghihina. Sobrang init dito ngayon sa Hong Kong. Parang Pilipinas din. So yun, minsan hindi ka nakakapag-concentrate sa pagtatrabaho dahil iniinda mo yung init. Lalo pa pag namamalandya. Ayun, later mamamalandya ako. So tiis lang talaga. Adya dito sa Hong Kong. Time to go down to buy some fruits. Bibili ng prutas kasi kulang yung prutas. So ito, leaf ang aming daanan. Kasi nasa 27th floor kami. And I think this is 55 or 56 floor. I'm not sure lang. Pero ganun kataas talaga dito sa building namin. Searching for a fruits to buy. Some of the fruits here are totally not fresh anymore. So kailangan mo talagang mamili. I think I'm gonna buy this one. No, this one. Ito naman, bumili na ako nito kahapon. So, nag-pineapple na sila kahapon. Ito, ang sarap nito, mangga. Rainbow mango. Bili kaya ako nung para sa akin. So, ang sarap niyang. Pero ang mahal. Hindi na lang ako sa labas bukas. Or, so na lang. So, hindi na siya fresh. I don't know kung bibili. So, check na lang muna. Ito na lang siguro. So, ito na lang. Mabili na lang ako. Got this tree. This enough. Kasi bukas pa naman Saturday. Mamalingki kami ng aking amo. So, bayad tayo.
So, baid na ako guys. Time check, it's 5:40, I don't know, 5:57. So, I'm already cooking. Nagluluto na po ako. Lagi na ako nag-i-English kasi puro English naman din po kasi. So, natapos na po ako nagluto. And waiting na lang po sa mga alaga ko kasi yung dalawang alaga ko lang ang kasama kong kakain for tonight. So, ayun. And nag-order pala sila amo ng chicken, whole chicken, at hindi ko alam. So, dalawang chicken ang putasin ngayon. So, ayan. Nag-prepare na po ako doon ng table setting na. So, waiting na lang po. So, this is my day. I spend my day, yun, trabaho, syempre, helper. Ayun. So, that's it for my first vlog ever. And I hope I can make another one again and continuously mag-upload ng mga daily life as a Hong Kong Konyang. Ayan. So, mag 6 na po pero maliwanag pa rin. So, ayan. I need to wrap it up kasi baka pauwi na yung ang panganay kong alaga and kakain na kami. So, that's it for this video guys. I hope mga nakapanood, like, comment, and share. And, yun. See you again sa next upload ko about my life here in Hong Kong. That's it. Peace out. Bye.